And of course, sa una, kilalanin natin muna ang bawat isa nito para maging familiar naman tayo kung ano ang mga pangalan sa isa't isa dito. So, ito po guys, isa-isahin na natin. Unahin natin muna ang bandang dito sa mga electrical boxes. So, sa electrical boxes, usually po, ang ginagamit, we have the junction box. Ganito. Depende sa kulay po. May puti, at saka itong orange, the usual po ginagamit natin. Then we have also the um, utility boxes, no? So sa utility boxes po, may nakabuilt din po tayo dyan na mga um, connectors para po sa mga pipes natin. So ayan po. Okay, so those are the electrical boxes. Actually meron pa po tayong sinatawag na metal boxes. So yun yung ibang klase na boxes. So we have the metal boxes, of course we have these PVC boxes, no? And do not forget also to remember that we have also the so-called square boxes. Okay, so sa ngayon papakilala lang natin muna kung anong pangalan at anong tawag sa mga bagay na to para natin hindi malilimutan kung ano ang mga bagay nito. Usually ginagamit ang mga boxes po sa mga pag-splice ng mga wires. Okay? At sa paglagay po ng mga switches natin. So we have also here in this side itong sinasabi nating lamp holder or receptacle. Okay? So sa ganitong klase, 4 inches wide tong klaseng to. So ito yung usually na ginagamit pag kabit ng ating mga bulbs or bumbilya. Okay, so we have here the examples of the bulbs and around this side. Ito po siya. So ito po yung bulb na ginagamit sa mga instructional natin, no? An incandescent bulb. Pero kung gagamit tayo sa wiring installation, sa actual po, ginagamit po usually yung mga compact fluorescent lamp or CFC fluorescent lamp, or else yung mga decorative lamps po, yun yung ginagamit. Pero since na instructional purposes po ngayon, so ito po muna ang gagamitin natin kasi natitest siya through resistance testing or continuity testing. So kung sa labas naman po, ito po yung ating Sigma street lamp, so ginagamit po natin. Right, so punta naman tayo dito sa takip ng junction box actually, bago natin makalimutan. So itong takip na to ginagamit usually katapos po ng pag-joint or pag-connect ng mga wiring sa loob ng mga boxes natin. Alright, so ito po sa bandang ito, we have here the connectors, and of course we have here for with our PVC clamp. Ito po, depende po sa laki ng pipe na gagamitin natin. Okay, and of course meron tayong mga metal screw at saka wood screw. Okay, so we have here the plates for the switches and outlets. Then we have here, yun po, yung mga switches na yan. Actually mga single pole switch lang yan. Then yung isa, single pole switch din po siya. Okay, so punta tayo sa switches para sa residential wiring installation muna tayo. Okay, so we have here the single pole switch. Okay, sa isang location lang. Tapos to, yung sinasabi nating two-gang single pole switch. Then the next one, we have the three-gang single pole switch. Yan. So tatlo na siya. From one, which is single pole switch. Yung pangalawa, dalawa rin. That is what we call two-gang single pole switch. Third one is what we call the three-gang single pole switch. Okay? So the other one actually is three-way na yan. Three-way switch na yan siya. Then the other one also at the back, that is four-way switch. Then we have the single pole convenience outlet. Yan.
Then the last one there is what we call the special purpose outlet. Okay? So sa susunod natin papakilala dito yung mga tools. Ito mga basic tools lang to, no? Mga tools na very common na kailangan sa isang electrician, no? Para maganap or matapos ang isang project or proyekto. Of course, may lapis or ballpen. Kailangan din yan. Then we have the hammer, sets of the screwdrivers, and of course the different types of pliers. Yan. And then ito pong Allen wrench. Kasi minsan, especially po sa mga ibang klase ng mga breakers, kinakailangan natin yung Allen wrench, no? Hindi lahat ginagamitan ng sets of screwdrivers only, but also we need the Allen wrenches. Okay? Then we have also here other tools usually ginagamit. Ito po, itong sinasabi nating pull push rule. Okay? And yung barina niya. Okay? So Lotus brand lang tayo, simple lang pero sulit naman. Okay? So drill or electric drill or hand drill. Okay? Then proceed muna tayo sa ibang ibang bagay. We have here, ayan, yung isa, we have the nail plug. Ayan, nail plug ang tawag dyan. Ito. Okay, nail plug. Then we have here the circuit breaker, with the case, of course. Then we have here the paddle board. Yan. So mayroon tayong apat na plug-in type na circuit breaker dyan. So we have the 15 amperes, we have the 20, 30, and 40 amperes. Yan. Right? So of course, meron din tayo ditong metro. Okay? Yan. So sa channel na to, malalaman natin kung paano ba ikabit ang mga to. Then we have here the timer. Kung kailan mo gustong papailawan yung connections, especially po sa mga extensions sa labas ng bahay, no? Yan. Then dito naman tayo. Ito, importante ito for insulations of the splice connections or joint. So we have here the so-called electrical tape, at ang isang to ay sinasabing tinatawag nating masking tape for tagging purposes. So ito yung nail plug. Sa video to, hindi pa natin i-demonstrate, no, kung paano ikabit ang isa't isa nito, bawat isa nito. Okay, so we have of course the wires, no? May mga wires tayo dito. Yan. So kailangan natin yung mga wires at saka yung mga pipe. At of course yung hard hat kailangan natin. Personal protective equipment para sa safety ng ating pagtatrabaho. Okay? So hindi lang po basic wiring installation ang malalaman niyo dito sa channel nito. Kasi magde-demonstrate din po tayo ng iba't ibang wiring connections patungkol po doon sa motor control system, no? So ang motor control system po, ito po yung mga gamit natin kailangan, of course. So we have here, especially po yung mga interesado sa pag-take po ng NC2 or NC3. So ito po, motor control system. So meron tayo ditong pause button switches. Ito yung pula. Usually yung indicator na pula ay ginagamit po yan sa stop indicator, at saka yung kulay green ay start usually. So you have here the green and the red color. This is signifies for stop the motor, and green color will indicates to start the motor. So ito yung mga kailangan ng mga switches sa industrial wiring installation.
Then we have here the circuit breaker, of course, itong ordinary type. Malamang gamitin din natin yan. And of course, yung kakaibang circuit breaker sa tabi nito, ito yung tinatawag nating miniature circuit breaker po. So, sa ganitong klase, we have the brand, the Akari. And that is actually yung ano niya, yung amperahe niya is actually 15 amperes lang. So, sa ibang brand, meron 16. Okay? So, isa lang to sa mga circuit breakers na available po dito para sa YouTube channel natin. Ulitin ko, ang YouTube channel natin ay tinatawag kong Maestro Electrico. Okay? So, aside from that, we have also here itong timer. Okay? Kung kailan mag-start o kailan siya magre-reverse. So, para to sa industrial wiring installation. Okay? So, only yan, EX3NC. So, usual yung ginagamit natin. Then, bago natin makalimutan, yung base po mismo ng ating timer, ito po. Yan, yung base na yan. And of course, papakita ko sa inyo yung diagram. Importante yan. So, dito sa channel na to, malalaman natin kung paano i-connecta itong mga timer na to. Ito. Yan. Then, we have here the overload relay protector. Ito po siya. So, ito yung yung ibang klase na overload relay usually, no? Medyo naka-attach na yung yung 3 pins niya para sa line sa line 1, sa T1, T2 and T3 usually, or the 246 usually na connections niya. So medyo naka-attach na siya. Pero para sa akin, parang may disadvantage din tong gamitin kasi usual kasi nasisira agad tong pins niya. Yan, yung tatlong yan. Medyo mahirap kapag yung pins na yan, matanggal ang isa at hindi basta-basta pong masusuldan natin. So, ginagawa namin minsan, binubuksan ito mismong overload na to. Pero may kahirapan sa pagbalik. Medyo madali ang pagbaklas pero mas mahirap yung pagbalik. Ginagawa namin, isinusulda namin gamit yung soldering iron natin. Yan. Saka may lead, of course. So, the soldering pump yan. Pagtanggal po ng nasusolda niyo na hindi kailangan, no? So, mga sobra sa solda, yun yung pagtanggal. Desoldering pump tawag. So, unlike po dito sa isang overload relay, ito siya. So, kinakabit ko lang muna, no? Yan, nakakabit siya. Pero anytime itong wire na to, itong tatlong wire dito, nakadouble lang kasi medyo high voltage yung ginagamit natin. So, dinodoble ko lang yung wires connections. Pero anytime pwede po siyang ma-detach. So, ang abante po nito or advantage po nito actually hindi siya basta-basta masisira kasi anytime pwede mong tanggalin, pwede mong i-connect naman. So separate actually yung overload relay sa mga magnetic contactors natin. So speaking of the contactors or the magnetic contactors, we have here yan, yung klase itong ginagamit natin is SP21. Yan po. Sa SP21, medyo maganda na yung quality niya at saka yung features niya kasi meron na tayong sinasabing normally close at saka normal open, tigda dalawa. Okay, so usually pag normally open we have 13 and 14. Normally close is we have 21 and 22 sa normally close at saka normally open. Okay, so yung isang klase
na magnetic contactors na gagamitin natin, tatlo rin, no? Yung focus ko lang muna, ito po, itong model na to, SCN1, ito po yung ginagamit namin, no? The same po, meron din siyang normally closed at saka normally open. So we have NO, meaning normally open, which is 13 and 14. Sa normally closed din po, we have the number 21 NC and 22 NC, which is normally closed contact yan. Okay? So yun po yung magnetic contactor. And huwag po natin kalimutan, of course, gagamitin natin yung itong bar na to, metal bar na to. Ito siya. Ang tawag po dito ay DIN reel, na kung saan dito natin ikinakabit yung mga magnetic contactors at saka mga miniature breakers po or industrial breakers kagaya dito. Okay? So ito yung sa likod na banda, ganito yung postura niya. Saka dito yung ikinakabit dito. Yan. So push mo lang siya. Yan. So pwede mo na siyang move kahit saan gusto mo. Okay? Yan. Yan. Pwede siya. Right? See? Depende yung length na kailangan po or design based po doon sa plano ng project natin. So kung at least mga ilang inches lang yung kailangan na DIN reel, so yun lang yung kakabit natin. Kagaya nitong ating electrical timer. Yan. Or timer relay. Ito. Sa pagkabit nito po, ganito lang po din po. Yan. Push mo lang. Yan. So, pwedeng yan. Okay? Pwede ring separate natin. So, you can adjust actually. No? Pwede kang mag-adjust palapit or palayo. Yan. So, kung mag-interest ka po or po kayo na matuto nitong electrical wiring installation, it's either for taking up the NC2 or NC3, matututo po kayo sa channel na to. Alright? So, and sa ngayon, hindi pa kita magde-demonstrate yung mga different activities ng wiring installation. Itong industrial wiring installation natin para sa motor control system, medyo marami-rami yung mga activity. So, dapat pagsusubaybayan po niyo lahat to. Okay? Around 21 to 20 or 30 na activity na step-by-step procedures po. Paano gamitin ang isa't isa nito. Nang sa ganoon ay matuto rin kayo. So, we have there the multi-tester, of course. Kailangan natin yan. And we have here, as you could observe, meron tayo ditong sets of drill bits. Yan, kapares ng ating electrical hand drill or electric drill. Okay? So, we have also here another type of timers. Kanina sinasabi ko. Yan. Then, we have here the staple wires. Ito anong gamit niyan. Okay? Then, dito, yung mga magnetic wires. Yan. Itong mga magnetic wires na to, iba't ibang sizes to. May 22, may 31, saka may 18. So, marami pang iba. Then, we have here, ito, yung core po ng electric fan. So, dito sa channel na to, matututo rin po kayong mag-troubleshoot ng mga electric fans. Tuto po kayong mag-rewind at mag-repair ng iba't ibang appliances sa bahay. Okay? So, di na nyo kailangan tumawag pa ng technician kasi mahal ang bayad niya, I'm sure. Sa aking part naman,
yung sinasabi ng iba kumikitang kabuhayan. Alright. So, yun yung mga bagay na dapat nating pag-atabayanan. Okay? Nang sa ganun tayo ay matuto sa different wiring activities. It's either for taking for the NC2 or even for the NC3 sa Tesla. Maraming salamat po. At huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, or even to share itong channel natin. Maraming salamat.